Ayun! Okay. Okay. Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At welcome po dito sa Coach Jared Live. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta. Ayan. Welcome po mga kababayan. At please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow po ang ating Facebook page, Pinas Sabat Newsroom, at meron din po tayong Facebook group, Tambayan ng mga Kutseros. So pa-follow na rin yan at makihalubilo kayo sa mga ibang kasama natin dito sa sa ating group. Okay, tapos wait lang. Wait. Parang may kulang sa ano ko. Wait lang Sabi na Sige. May kulang nga sa settings ko. Sabi na Okay, wait. Ayusin ko lang Kasi mahalaga to Oo. Kinapacheck uli next time yung settings paggawa ng schedule. May kulang. Okay. Wait lang. Sensya na guys. Wait lang. Kailangan ayusin yung mga settings. Kasi kapag hindi inayos to, mahirap yung live stream Tulad ng translation, yung mga ads, nag-i-istorbo habang nag-live stream tayo. So, nahirap pag hindi naayos to. Okay. Yan. Okay. Ayun. Okay, maayos na. Tagalog na ulit. Tsaka yung mga ads. Para wala istorbo kasi alam ko na istorbo kayo minsan may problema kasi itong app na ginagamit ko, hindi siya maganda. Pero bayad ko na 1 taon kaya kailangan pagtsagaan. Wala akong choice. Okay. So mga kababayan, magkita-kita tayo. Tapos na agad yung live stream. Na-distract ulit ako. Okay. Shoutout na muna tayo para dire-diretso. Wait. Slow mode. Okay. Shoutout muna tayo guys Okay, umpisahan natin sa mga moderators natin. Once again, shoutout kala Ate Trexie Villa, Ate Susan, Ate Elisa C, James, Manat Mai, Arnel, Jack, 1 Billion Movement, Pinoy, sa Name Legion, Kina, PS Moderator, Ate Mishi, Ate Nilda Galvez, Ate Lida Arceo, Kuya Nelson Guntan, Sir Pascachi, Shiro Kansakit, kay The Greater One. Shoutout din kay Kier Spiritu, Soft Bites Unlimited, Danica Versosa Palaya, Gloria Barindos Datu, Paul Yan. Ayan, Arnold Hernandez, Annalyn Ekis, Rainier, Aldrich Monsur Alvar, okay, Juliet Beltrano, Kulmi, Meldy Averion, Ascendra Tarlac, Invaders Basketball, Elizabeth, Elizabeth Turmine o Turimine? Elizabeth Urimine. Baka Urimine yun. Lea Marian, Nestor Cachero, Raquel Santillan, Eagle of the North, Macro Excel, Marina Javier, Felicitas Asisnaue, Rachel Escala, Jennifer, Tina B, Feli Pilipina, Romeo Pagunuran, Lori, Dennis Chavez, Ruben Esperanza, Melania Tadeo, Johnny Patron, Teresita Santos, Mommy Terry, last batch, okay. Yoli Layugan, Ken Coolidge, Lynn Mariano, Keith Anderson, Loretta Dago Antonio, Ken Reyes, Ryan Kulitan, Bril Villanueva, Lycee, Kate Takano, Rosemary's Daily Life, at si Margs Cereza Force. Ayan. Okay. So hanggang dyan lang muna shoutout natin guys Bawi tayo mamaya. Okay. Sana yun. Tanggalin natin slow mode. Okay. So,
apat uli ang topic natin mga kababayan. Mamaya natin dadaanan yung nangyari doon sa Tacloban. Pag-usapan natin yan kasi nagpapakalat na naman ng fake news sa mga DDS. Nagpapakalat na naman sila ng kamangmanga nila at hindi na naman sila nagsasabi ng complete truth ng kanilang totoong mga kwento. So pupuntahan natin yan mamaya. Another mga kababayan is parang consider this as parang part 2. Nung tinapik natin kahapon kay Andaya. Kasi kulang pa yun. Imagine, kahapon natutukan lang natin yung kay Marcoleta. Pero mga kababayan, ito na, topic na ha. So kahapon, ang natutukan lang natin yung involvement ni Marcoleta na baka merong tawag dito, baka merong cover up na ginagawa si Marcoleta. Ngayon mga kababayan, mukhang hindi na ho kailangan ng cover up. Kasi mukhang meron ng pag-amin si Rodrigo Duterte na talagang iniutos niya yung korupsyon diyan sa flood control scam noong 2019. Yung kay Andaya. At mukhang authorized niya. At sumabit dito sa kalokohan nito ni Digong si former DBM secretary na naging Department of Finance secretary ng Marcos administration na si Benjamin Jokno. At si dating Yusek, di Cabral to hindi to Cabral. Dating Yusek na naging secretary ng Department of Budget and Management, Amena Pangandaman. Sumabit sila guys Anong gagawin natin? Sabit, min. Sabit. Balikan natin yung naganap. Balikan muna natin yung video kasi dito manggagaling yung pasabog itong video na to ay ginawa noong 2019, January 3, 2019 at ito yung expose. Yung expose na ginawa ni Andaya. Balikan natin yung kwento. So ayan si Marcoleta, ayan Okay. At dito yung nag-umpisa yung investigasyon nung flood control. Bago ito tumigil. Hindi nga nag-progress yung investigation na yun Parang 2 to 3 months lang yan. 2 to 3 months lang yan. Okay. So, okay, game. Paroliin natin. Now, for 2018, City Leoncio Construction Trading bagged at least 36 projects amounting to 2.1 billion in the provinces of Sorsogon and Catanduanes. A close scrutiny of City Leoncio projects also yielded an interesting result. We found out that City Leoncio's major partner for its Bicol projects is Arimar Construction. In fact, almost 1/3 of City Leoncio's total projects in Catanduanes and Sorsogon, 550 million out of the 1.5 billion, found their way to Arimar Construction. Now, who then owns Arimar Construction? Its biggest stockholder is Jose Edwin Hamor, the incumbent mayor of Casiguran Town. Other incorporators are Maria Mines Hamor, Martin Aber Sikat, Maria Carisma Sikat, Romeo Sikat Jr., and Edmond Bautista. Now, who is Romeo Sikat Jr.? Romeo Sikat Jr., also known as Jojo, is the husband of Charlotte Justin Jokno Sikat. Yun. Charlotte is a daughter of DBM Secretary Jokno. Romeo Sikat Jr.
is a son of Esther Hamor, Vice Governor of Sorsogon, and now wife of the Kasiguran Mayor Edwin Hamor. As the legal wife of Romeo Jr., Charlotte Jokno could be considered as a co-owner of what Romeo Sikat owns in Arimar Construction Corporation. Clear case of conflict of interest. It is also clear that the Hamor couple are in-laws of Secretary Jokno. Sa Tagalog, balay. Manugang ni Secretary Jokno si Romeo Jojo Sikat Jr. Balae ni Secretary Jokno si Esther at Edwin Hamor. Ayun. So mga kababayan, Found out that CP dito sa expose ni Congressman Andaya, namayapa na by the way, mysteriously, well, not mysterious kasi alam naman natin, it's either chinugi siya or chinugi niya yung sarili niya. At nangyari ho lahat yan noong 2022. Ngayon, hindi natin alam kung ano yung mga circumstances around that. Oo. Hindi ho natin alam kung ano yung mga bagay na nangyari bago wala rin namang sinabi. Wala rin namang sinabi yung pamilya niya. Basta yun lang ang naganap. Gumamit siya ng baril at nag-self-delete siya. Oo. Pero mga kababayan, meron nung paulit-ulit na pangalan dito lumalabas. Si Benjamin Jokno. Si Benjamin Jokno, mga kababayan, naging DBM secretary nung panahon ni Rodrigo Duterte. At nung pumutok ho itong issue na to, bigla siya nalipat. Nalipat siya sa BSP. Naging governor siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngayon, mga kababayan, kailan ba ito nag-umpisa? Alam natin, mga kababayan, na based yesterday sa ating kwentuhan, ay nag-umpisa ang lahat noong 2018. Nagkabistuhan noong 2018. Okay? Nag-umpisa yan dito, na nung si Andaya ginisa si Jokno sa 75 billion insertion ng DPWH. Ay, ayan, narinig na naman natin yung salita na insertion. Di ba yan yung sinasabi ng mga DDS na illegal? Oo. Illegal daw ang insertion, di ba? So, bakit nagagamit na nung panahon pa ni Rodrigo Duterte yung salitang insertion? Hindi ba? Mga ka-DDS, ano ba? Ano bang natin? Ano ba masasabi natin dyan, mga ka-DDS? Si Jokno daw ay nag-insert ng 75 billion pesos. Okay, sige. Nag-insert ng 75 billion pesos. December yan. Ngayon, mga babayan, sa interpellation, nangyari lahat yan sa interpellation ni Congressman Andaya kay DBM Secretary Benjamin Jokno noong 2018. Okay? Andaya brought up the issue of the 51 billion that the House leadership previously discovered to have been misplaced in several districts. Legislators who requested anonymity said these funds were parked across different districts. Ito na naman, pangalawang salita, mga kababayan. Oo, na pamilyar na nung panahon ng flood control na na-expose ni PBBM. Ayan, una yung insertion. Pangalawa, yung parking. Di ba si Lacson may sinasabing parking? Eto, panahon pa pala ni Digong. Oh, ayan oh. Nagpa-parking na sila ng budget. 2018 pa yan oh. Oh. Nagpa-parking na pala sila ng budget. Oo, may car park pala itong mga to eh. May parking area pala to si Digong, guys. Mahilig sa parking. Okay. These were allegedly meant to benefit favored lawmakers under the previous leadership of ousted Speaker Pantaleon Alvarez, a charge he already denied.
Pare-pareho lang naman kayo. Mapa Alvarez, mapa GMA, pareho lang kayo. walang ano yan, walang pinagkaiba yan. According to Andaya, DPWH Secretary Mark Villar himself was not aware that 51 billion was added to his department's budget in 2019. The majority leader said he also spoke to President Rodrigo Duterte himself, who supposedly also does not know where the 51 billion came from. So, according kay Andaya, mga kababayan, siguro dahil kakampi niya si GMA, dahil siya yung siya yung DBM secretary nung panahon na, ito si Andaya, siya yung DBM secretary nung panahon na si GMA yung presidente. So dahil siguro out of loyalty kay GMA, at dahil alam niya na magkaibigan si GMA at saka si Digong, inabsuelto niya tsaka si Villar din, magkakasama sila. Si Villar at si Digong, inabsuelto niya. Oo, bilang patunay ng kanyang loyalty kay GMA. Ayan. So inabsuelto ni Andaya. Okay. Mamaya pupunta tayo sa sinabi ni Digong. Ngayon, nung nangyari ito, mga kababayan, nung ginisa ni Andaya, etong si Jokno, ay nagalit ang cabinet members. December 15, 2018, eto na. Nagalit ang mga miyembro ng gabinete. Ang sabi, bakit binabastos ng congressman ang ating secretary? Ay, sabay-sabay sila. Ayan sabi, this unparliamentary behavior has no place in the hallowed grounds of Congress. Ay, protektahan na. Where members are referred to as honorable as they represent their districts or sectors, there is no honor in browbeating a fellow worker and officer in government. So, nagpa-victim. Nagpa-victim ang Duterte administration. Oo. Nag-close rank sila kasi tinitira yung isa sa kanila. Nahuli yung corruption, nahuli yung parking, nahuli yung insertion. Di natin alam kung inutusan. Pero sabihin na natin hindi. Sabihin na natin nagkusa. Nag-close rank sila, pinrotektahan nila si Jokno. Cabinet members wrote Mr. Duterte not only to support Jokno but also to criticize the conduct of House members. Inutusan pa raw si Presidente. Oo. Protektahan daw si Jokno. Yan. Sa letter. Kunyari letter. Oo, kunyari letter. Ganun na lang mga kababayan. Sabihin na natin may sulat. Sabihin na natin may sulat. Ako, di ako naniniwalang may sulat. Pero sige, sabihin na natin may sulat. Oo, sige. Doon na lang tayo. Okay. Tapos, sabi, we have witnessed the disrespect and utter lack of courtesy displayed by the members of the House of Representatives towards DBM Secretary Benjamin Jokno. Ayun. Binastos daw kasi si Jokno. So ngayon, mga kababayan, hindi ho tinantanan to ni Andaya. Hindi tinantanan to ni Andaya. Ang ginawa niya, kinulit niya ng kinulit. Oo. Andaya wants to ask DBM chief on budget insertion issue. Ayan, naging 75 billion na, hindi na 51 billion. The House Majority Leader Lando Andaya on Thursday said he wants the DBM Secretary to address the supposed anomalies concerning the 75 billion peso insertion for infrastructure funding in the proposed 2019 national budget. Ayan. Grabe, no? Grabe. So, nung una pa lang pala, mga kababayan, ito yung ito yung nagpapatunay, mga kababayan, na wala talagang ginawa si Digong sa flood control scam. Wala talaga siya investigasyong ginawa. Kasi nung sinisita, yung kanyang DBM secretary, pinrotektahan niya. Oo. Akala ko ba, not even a whiff? Oo, kahit amoy korap lang, tanggal na agad. Ano nangyari dito? Ano nangyari? Tapos, ilang beses inulit yan ito na, January 4 na. So, ito, December 20.
January 4, pagbalik ng session, gusto nang imbestigahan ni Congressman Andaya yung 332 billion pesos na flood control scam. January 4, 2019. Gusto nang imbestigahan yan. Ito na ngayon yung napanood natin. Ayan, no? Ito na ngayon yung napanood natin na video. Ito yun. Ito yun. Okay. So, nung panahon na to, mga babayan, nung naglabas ng video na yun, yung kanina pinanood natin, yun na ho yung panahon na gusto nang imbestigahan ni Congressman Andaya yung katiwalian sa DBM. Katiwalian ng flood control ng DPWH 2019. Pero nagkaroon ba ng investigasyon? Papakita ko sa inyo kung nagkaroon o hindi. Apparently, hindi. Hindi natuloy yung investigation. February 10, 2019. Hindi natuloy yung investigation. Bakit? The House of Representatives may no longer summon Benjamin Diokno to its inquiry into the alleged anomalous budget practices of the DBM. Camarines Sur Representative Rolando Andaya said yesterday he and the minority leader Danilo Suarez are still contemplating on our next move after the DBM secretary failed to attend their hearing on Friday despite a subpoena. Imagine na may subpoena na. Hindi pa rin pumunta. May nabasa pa nga isang article Parang 6 na beses daw siyang in-invite. Di daw siya nagpupunta. Sabi, for me, there is no need for Secretary Diokno to appear as testimonies of witnesses have already shown that he is inutile and a coward. He will just find all available excuses in the book to evade direct questioning from committee members. Ayan. Sabi ni Diokno, sabi ni Andaya, Diokno's fingerprints are all over with regard to the 75 billion peso insertion. At this is a carefully planned operation from start to finish. Ngayon, ano yung nakita ni Congressman Andaya? Ito malupit to, guys. At marami ho siguro hindi nakakaalam nito na ginawa ni former Secretary Diokno. Kala natin maayos, no? We took notice of Secretary Diokno's circular letter number 2018-8 dated July 30, 2018, which prescribes the guidelines on the conduct of early procurement for fiscal year 2019 of the NEP. Early procurement daw for 2019, mga babayan. Anong sinabi? Ipinag-utos daw ni Benjamin Diokno na ang gobyerno to undertake early procurement activities from October to December 2018 upon the submission of the 2019 NEP to Congress. Ay, bakit ganun? Bakit may early bidding, guys? Nagbibidding na kayo? Wala pang GAA? So, mga kababayan, nung panahon pala ni Rodrigo Duterte, nagbibidding na sila para sa 2019 projects, pero wala pang GAA. How? Hindi, meron ng NEP. Meron ng NEP, Tyke. Oo. Meron ng NEP. Kasi ang NEP, isinusumite yan sa Congress around August, September. Mga ganun. August, September yan. Pero kasi mga babayan, around August. Mga around August yan. So may NEP na. Ang problema, from September, October, November, December, naghihiring pa lang ng budget. Naghihiring pa lang.
Naghihiring pa lang. So, bakit ka magbibid? Di ba? Bakit ka magpapabid hindi pa final yung budget? So, ibig sabihin, ito siguro yung sinasabi ni Babes Romualdez, ni Babes Singson. Ito yung sinasabi ni Babes Singson, mga kababayan, na kasi ibinid out mo na eh. Pag ibinid out mo na, obligado ka na ngayon dun sa bidder na yun. Ngayon, pwedeng mo nga na ngayon i-adjust yung GAA. Pwede mo na ngayon dagdagan. Binid out mo na eh. Alam mo na yung cost eh. O di pwede mo nang dagdagan para may kickback ka. Sira ulo. Bakit may ganun? I think, alam niyo mga kababayan, kailangan balikan to. Kailangan balikan to ng ombudsman. Yung kailangan talaga bumalik hanggang 2018 eh. Hanggang 2016. Kaso hindi umabot eh. Bakit ganun, di ba? Ang weird. Pinag-uusapan pa lang yung budget eh. Bakit mo binibid out? Pipirmahan yan before January 1, 2019. Nagpa-bid out ka na October to December. So, ibig sabihin, habang nagba-bycam, pag meron ka nang na-bid out, pwede mong bulungan. Ngero, sabi ni supplier, ganito, 1 billion to kailangan niya. Gawin mo na 1.5 billion para meron tayo. Panyero, yung budget na ganito. Sabi niya, kailangan doon niya, ang cost doon niya, 100 million. Gawin mo ng 200, pagkapagatihan natin yung 100. O di adjust sa bycam, dadagdag mo ngayon sa bycam. Tapos may kickback ka na. Diba? Sistema talaga. Sindikato, guys. Sindikato. Kasi na-bid out mo na eh. Nakikita niyo ho yung logic, mga kababayan. Nakikita niyo ho yung logic. Wala pa man yung budget, may supplier ka na. Si supplier, magbibigay sa iyo ng pera, ng costing. Yung costing ni supplier, habang nagba-bycam sa small committee, dadagdagan mo para may kickback ka. Ay, gagawin na pinaka-simple explanation. Pinayagan ni Jokno to? Ngayon, ang sinasabi ni Andaya, siguro nga dahil kaibigan niya si GMA, wala rong alam dito si Mark Villar at saka si Rodrigo Duterte. Wala raw silang alam diyan. Wala silang alam diyan. Absuelto, di ba sinabi ko na sa inyo yan noon? Kapag noong panahon ni Digong, lahat ng may kasalanan ng kapalpakan niya, lahat ng korupsyon niya, kasalanan ng sekretary. Wala siyang kasalanan doon. Lahat yung kasalanan ng sekretary. O, di ba? Sabi ko sa inyo, totoo yung sinasabi ko eh. Anyway, so ito na nga. These activities included pre-procurement conference, post-qualification of bids, and the Bids and Awards Committee's recommendation to award contracts to the winning bidders. Ito na ngayon. This means that while Congress was scrutinizing the proposed budget for this year, Secretary Jokno already authorized the bidding of projects funded under such project. Dito na ngayon papasok yung insertion. Yan ngayon na nangyari. Pero, hindi na natanong si Jokno. Bakit? Hindi na pinatawag eh. Baka naipakausap. Diba? Or baka naipakiusap. Din ngayon. Paano naman sumabit dito si Amena Pangandaman? Eto ngayon, mga kababayan. Di
DBM executive tagged in 75 billion peso insertions in DPWH project. February 7, 2019. O, yan ha. O, February 7, 2019. Witnesses, DPWH mismo, ang nagsabi, pointed to Budget Undersecretary Amena Pangandaman as the official who ordered the addition of 75 billion pesos worth of projects to the 2019 budget of the DPWH without the knowledge of the agency. Ayan na, eto na yung galawang Cabral. Ayan oh. Ayan na oh. DPWH mismo. DPWH employees who testified during the resumption of the House of Representatives inquiry into the unrequested funds said Pangandaman summoned them to the DBM Central Office on July 11 last year for encoding and reformatting of projects for inclusion in the NEP. Ito pa sabi ni Andaya. The Appropriations Committee Chair said it was clear that from testimonies of the witnesses that Pangandaman was the puppet master of all this charade. Agoy. Sumabit din si Pangandaman. Sabit din. Pero syempre, pagtatanggol siya. Pinagtanggol siya ni Benjamin Jokno. Syempre, pagtatanggol. Gets na natin yun. Pero, allegedly, sabihin ko ba to? Wag na lang. wag na lang. Daanin lang natin sa sa salita. Oo. Sa ganito, daanin lang sa ganito. Sabihin na lang natin na para kay allegedly para sa mga sa mga kwento-kwento na narinig ko, mahalagang parte daw ng DBM si Secretary Amena. Para kay Jokno. Napakahalaga daw ni Undersecretary Amena Pangandaman. So, yun. Kaya niya pinagtanggol. Mahalaga daw kasi si Amena Pangandaman. But anyway, tuloy tayo ngayon. Ang irony dito, mga kababayan, so 2019 inakusahan si Amena Pangandaman ng corruption. Nung namatay si Andaya, incoming DBM chief extends condolences to the Andaya family. Si Amena Pangandaman. The irony of everything. But anyway, yung irony lang nun. Going back. Ngayon, baka naman itanong ng mga ka-DDS nating viewers dyan. Ilan na ba yung natin? Meron tayong 2,838 dito, pero 760 lang ang likes. Mukhang marami pa rin nakamonitor sa atin, Oo. Mukhang marami tayo mga ka-DDS ngayon dito, like naman dyan, guys. Anyway. Game. Okay. So, DDS daw hindi mag-like, sabi ni Omnyo G. Anyway. Going back. Eto na nga. Paano ngayon nakukonek si Digong dito? Kasi, baka sabihin ng mga ka-DDS natin, sinabi na mismo ni Andaya, walang kasalanan si Digong Ba't mo ba pinipilit na may kasama si Rodrigo Duterte dyan? Walang alam si Tatay Digong dyan. Walang alam si Tatay Digong. Oo. Mahusay ang Tatay Digong namin. Sabi. Baka yun na iniisip ng mga ka-DDS natin dyan Okay lang naman. Okay lang naman mangarap. Okay lang. Okay lang naman mangarap. Okay lang mangarap. Pero mga kababayan, eto nangyari. January 8, 2019.
Duterte defends budget chief Ben Jokno from allegation of budget insertions. Ano sinabi ni Digong? Eto. Anong insertion? Sabi ni Digong. Anong insertion? Sabi niya. Anong insertion? Sabi niya. Talagang dapat magtrabaho, maggawain yan. Executive nga ang gumawa ng budget eh. Kasi parang ang dating ay hindi ka pwedeng maglagay. Talagang ilalagay mo yan sa budget yon. But yung sinasabing insertion, iyon yung mga items na nagaling doon sa agencies, inaayos lang para klaro. Ito, galing ito sa ganitong departamento, ito kailangan ng pondo. Brut. Asked if Duterte cleared Jokno of allegations of budget insertions, Panelo was unequivocal in his reply, "Oh yes!" Oo. Actually, meron pang isa na statement. Nasaan na ba yun? Saan na ba yun? Parang nawala. Parang nabura ko yata. Meron pa isang statement na inexplain ni Digong na sa harapan daw niya pinrint yung papeles. As in sa harap daw niya mismo pinrint yung papeles nung insertion. Magkasama daw sila ni Mark Villar at magkasama daw sila ni Mark Villar, silang tatlo ni Digong, at kinlear daw ni Digong yung dagdag na 75 billion. 75 billion. Kasi ang parang sinasabi niya, 400 something lang daw yung or 500 something na 400 something. Yung approved budget. Tapos, habang nag-bid out, na-realize nila, ay, kailangan pala natin gantong kalaki. Kaya nagdagdag sila ng 75 billion. With approval daw yun ni Digong. So ngayon, mga kababayan, paano gagawin natin dito, mga ka-DDS? Oo. So yung sinasabi na corruption noong 2019, aprobado pala yun ni Digong. Rekta pala kay Digong. Kaya sumabit si Digong dito. Napin ko nga yung article na yun. Hindi ko matahimik Wait. 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 Para nakita ko na siya. Wait. Natanggal ko na yata Okay. Wait lang Napin ko lang. Nawala tuloy. Or baka dito yun. Wait lang ha. Ayan Jokno would zero in on DBM Undersecretary Amena Pangandaman. Okay. Ito yung sinasabi ko. Villar, ito kaya nga kaya nga malabo yung sinabi ni Andaya na hindi alam ni Villar. Kasi sabi ni Villar had claimed that he knew about the 75 billion addition
to his department's budget when DBM printed Duterte's budget proposal and distributed it among agencies. At yung sasabi kong pinrint. So alam nga nila. Alam nga nila. So, ang malala dito mga babayan, deads na si Andaya. Mukhang ngayon nagkakaroon na ng linaw kung hanggang saan dapat bumalik yung investigasyon. Kasi natigil lang siya ng 2022 eh. Ngayon, ang tanong would be, I'm sure iisipin ng mga DDS ngayon, so corrupt pala si so corrupt pala si Jokno, tsaka corrupt din pala si Amena Pangandaman eh. Bakit inappoint ni Bangag? Di ba? Malamang sa malamang yun ang sasabihin nila. Alam nyo kasi mga babayan, nung panahon na umupo si PBBM bilang presidente, syempre, dahil kaalyado niya si Sara Duterte, nag-uusap sila sa appointments. Kung sinong ilalagay dito, sinong ilalagay sa ganyan. May negotiation na nagaganap sa ganyan. Diba? May negotiation na nagaganap sa ganyan. And syempre, mga babayan, tulad nating lahat, malamang sa malamang, nabudol. Niloko ng partido ni Sara Duterte si PBBM. Baka sinabi, okay yan si Jokno, appoint nyo. Oo, okay yan. De, chismis lang yung nangyari. Kaya Andaya, chismis lang yun. Chismis lang, walang problema dyan. Oo. Baka same is true with Pangandaman. Diba? So all along, si PBBM, tiwala siya na, okay, sabi ng mga kaalyado ko, okay daw sila eh. So baka okay sila. Total naman, may ganito eh. Kaso nga lang, sumabit dun sa flood control. 13,000 daw ang pinagawa ni Rodrigo Duterte pero parang walang naitayo. Sabit. So, ay nangyari. Nagkabistuhan na. Ang nakakatawa lang dito mga babayan, si Pangandaman bigla nawala di ba? Bigla nag-resign. Ano daw? Tawag dito? Delikadesa daw. Delikadesa. Pero, she was never asked, I think. She was never inquired about the corruption ng flood control. Mas nagkaroon pa nga ng airtime si Cabral eh. So, I think mga babayan, pag tinanong natin si Sec Amena, yung kwento niya ay tatawid pa ng 2022. Baka umabot pa yan ng 2019. No joke. No joke. So, yung 13,000 na flood control projects, ayun na nga. Yung 13,000 na flood control projects na ghost projects pala. Oo. Kasi yun kasi ang pinagmayabang ni Duterte eh. Oo. 13,000 daw natapos na flood control projects ng DPWH nung siya ay nakaupo. Pero, nung bumagyo, parang na-fact check siya. Na-fact check siya bigla. Nadamay pa si PBBM sa kalokohan ni Digong. Bakit? Sa kanya natuklasan lahat eh. Pero mga babayan, ito ang pagkakaiba ni Rodrigo Duterte at ni PBBM. Kay Rodrigo Duterte, natuklasan na niya na mayroong mga ghost projects sa DPWH. Pero anong ginawa niya? Wala. Wala siyang ginawa. Pinagtanggol niya si Jokno, sinut down niya yung investigasyon sa House, and mysteriously, yung tao na nag-expose nun, yung congressman na nag-expose, ay
nawala. Biglang nategi. Bago umupo si PBBM. June 30 talaga eh. June 30 eh. Parang ano eh. Parang sinakto eh. Na alam mo yun. Na hindi ka pwedeng tumawid sa BBM administration. Hindi ka pwedeng tumawid. Baka mamaya may sabihin ka eh. So, 2020 nung sinabi niya sa sa Sambayan ng Pilipino na alam daw niya ang kalokohan sa DPWH. Pinangalanan pa niya si Eric Yap. Ano nangyari? Ano nangyari? Wala, di ba? Walang nangyari. Walang nangyari. Pero si PBBM, mga kababayan, eto malupit kay PBBM. 3 years later, na fact check yung kanyang yung mga claims niya na meron daw 5,000 na flood control. Na fact check siya dahil baha eh. Oo. Anong ginawa niya? Nagpa-imbestiga siya. Kinalam niya ano nangyari. Which now leads us into the infamous mahiya naman kayo speech. Oo. At after nung mahiya naman kayo speech, nagkaroon na ng ICI na mag-iimbestiga ng lahat ng flood control issues. At diyan na lumabas yung mga pangalan ng mga taong involved. Diyan na nagsipag-resignan ang mga sekretaryo tulad ni Amiana Pangandaman. Etong kay Ben Jokno, ay di ko alam kung mababalikan pa to. Sana balikan. Sana. Kasi kung totoo, yung sinasabi ni Andaya at never nagpaliwanag si Jokno eh. Never siyang na-interpellate. Kasi nga pinoprotektahan siya ni PBBM. Ni Didi Gonggong. So hindi siya nasagot. Never siyang nasagutan, di ba? Never siya na-interpellate, never siya natanong. Wala siyang kailangan sagutin. Hindi siya magsasalita. Hindi naman siya tinatanong, di ba? Kahit naman sino siguro, ganun ang gagawin. Ba't ako amin? Wala naman tinatanong sa akin. Yun. If I'm not mistaken, si Ben Jokno ba resigned sa Marcos administration? Wait, tingnan natin. Did he resign? Hindi. Tinanggal siya. Tapos, asan na siya ngayon? Tinanggal siya sa DOF, pinalit si Recto. Tapos, nilipat siya sa BSP. Ngayon, sino na ang BSP? Wala na siya sa BSP, alam ko eh. Iba na yung sa BSP eh. 2 years ago, 2024. Nasa BSP pa rin siya. Interesting. Parte siya ng Monetary Board. Member of Monetary Board. Yun. Monetary Board. Tingnan natin kung nag-resign siya ng BSP. Nandoon pa rin siya. May 6 years siya doon. Simula 2024 hanggang ayun.
So, 2024 hanggang 2030, dun siya. Andun pa rin siya. Lo! Ala! Good luck! Pero hindi na siya ang wala siya sa hindi siya yung general manager ng BSP. Iba ka rin, Benjok, no? Sana maimbestigahan. Wag naman natin pangunahan. Yung kwento. Pero sana matanong siya. Sana lang. Kasi mukhang kailangan kailangan medyo malinawan tayo diyan sa kwento na yan Oo. Kailangan malaman natin yung involvement niya doon sa insertion noong 2019. At ano ba talaga ang we don't know, baka mamaya alam na nga ni PBBM, baka nag-whistleblow na sa kanya si Jokno. Hindi natin alam. 'Di ba? For all intents and purposes, 'di ba? Pero hindi pwedeng gano'n. Kailangan malaman ng sambayan ng Pilipino. Hindi pwedeng digong lang. Hindi pwedeng, lalo na yan yung pinakamalaking corruption issue sa panahon ni PBBM. Tapos, di ba? Kailangan malaman natin lahat yan. Tsaka si Amena Pangandaman dapat magsalita rin. Anong alam nila? Oo. Sa corruption na yan. Sabihin nila, wala namang mawawala sa kanila Wala namang mawawala sa kanila Ay, nako. But anyway, so andyan pa pala siya. Ano daw? Sumasahod daw ng 25 to 30 million pesos a year ang board members daw ng BSP. Wow! Wala bang way para masabi ko kay Remulla? Hindi naman kami close sa Remulla Wala akong kaklose sa gobyerno, guys. Oo, vlogger lang talaga ako. Wala akong kaklose sa gobyerno. May mga nakakausap lang ako, pero wala akong kaibigan diyan. Wala akong kaibigan diyan. Lugi ako, lugi. Kapag may nangyari sa akin, wala akong matatakbuhan, guys. Oo, wala akong mga kaibigan diyan sa gobyerno. Wala akong pwedeng tawagan. May mga konti, siguro. Oo. Mabibilang ko sa 2 daliri. May mabibilang ko sa ayun, 3. 3 siguro. 3 siguro. Magtatampo si Ante Claire. Kasama na siya doon sa 3. Kasama na siya doon sa 3. Oo, si Yusek Aboy, si Yusek Claire, tsaka si Papa Sek. Yun lang. Sila lang siguro. Ang masasabi kong connection ko sa government. Other than them, wala na. Wala na. Wala pala akong Tweety Bird. Wala talaga akong Tweety Bird. Ang meron ako, puting kalapate, puting tsaka puting paro-paro. Yan ang meron ako. Puting kalapate tsaka puting paro-paro. Yun lang. Oo. Pero wala akong ganyan. Wala akong Tweety Bird. Hindi ako mahilig sa ibon. Hindi ako mahilig sa Tweety Bird. Anyway. So ayun, mga kababayan. Mukhang minumulto na ni Andaya yung mga taong naging involved sa flood control scandal nung panahon ni Digong. And again, mga kababayan, ito yung mga dapat inimbestigahan ni Digong pero hindi niya ginawa. Wala siya investigasyong nagawa. So sana maimbestigahan under the Marcos administration, di ba? Sana lang naman. Sana lang naman.